Kapag chine-check ng doktor mo ang blood pressure mo, sasabihin niya 148/78 at iisipin mo, ayos naman yung baba. Dok, okay lang naman yung bottom number, 'di ba? Halos linggo-linggo, naririnig ko 'yan. Tinuturo ng mga pasyente yung pangalawang numero na parang ito ang patunay na ligtas sila. Sa loob ng 20 taon bilang cardiac surgeon, diretso kong sasabihin sa'yo, ang ganitong pag-iisip ang nagdala ng maraming tao sa operating table ko. Ang numerong mas mahalaga pagkatapos ng edad na 60 ay hindi yung lagi mong tinitingnan. At ngayon, babaguhin natin yan. Sa susunod na 20 minuto, ipapakita ko sa'yo kung aling numero talaga ang dapat mong bantayan, kung bakit iba na ang galaw ng iyong mga ugat paglampas ng 60 at kung ano ang pwede mong simulan ngayong linggo para maprotektahan ang sarili mo nang hindi naghihintay ng emergency. Samahan mo ako. Importante talaga ito. Ang usapan tungkol sa blood pressure pagkatapos ng 60 ay ibang-iba na. Karamihan sa mga tao natututunan lang ito sa kanilang 40s. Bawasan ang asin, tapos tuloy ang buhay. Pero habang tumatanda ka, malaki ang pagbabago sa paraan kung paano hinahandle ng cardiovascular system mo ang pressure. Kung ano ang kayang i-manage ng katawan mo noong 45, pwede nang maging seryosong delikado pagdating ng 65. Parehong numero, pero ibang katawan na, at ibang level na ng panganib. Ang dati ay halos walang epekto noong 45, pwedeng maging tahimik, pero mapanganib pagdating ng 65. Kaya ayusin muna natin ang mga termino. Kapag binasa ng doktor ang blood pressure mo, dalawang numero ang makikita mo. Halimbawa, 148/78. Himayin natin yan. Yung unang numero, 148, ang tinatawag na systolic pressure. Ito ang puwersang nalilikha ng puso mo kapag pumipiga ito at itinutulak ang dugo palabas papunta sa iyong mga ugat. Parang ito ang rurok ng pressure, ang sandali ng pinakamataas na effort ng puso mo. Yung pangalawang numero naman, 78, ang diastolic. Ito ang pressure kapag nagpapahinga ang puso mo sa pagitan ng bawat tibok. Sa loob ng maraming dekada, mas nakatuon ang medisina sa ibabang numerong ito. Ang diastolic hypertension ang itinuturing na pangunahing banta. Para sa mas batang edad, may saysay pa rin yan, pero may nagbabago paglampas ng 60. Ibang-iba na ang relasyon ng dalawang numerong ito. At kasabay nito, nag-iiba rin ang mga panganib, yung mga risk na pwedeng magdulot ng malubhang komplikasyon o kahit ikamatay. Ito ang pinaka-importante na gusto kong maintindihan mo. Pagkatapos ng 60, hindi na pareho ang mga ugat mo kumpara noong 30 ka pa. Mas tumitigas na ang mga ito. At ang simpleng pagbabagong biolohikal na iyon ang nagpapabago sa lahat, lalo na kung alin sa dalawang numero ang dapat mong mas tutukan. At sa totoo lang, dito dapat mas nakatuon ang pag-aalala ng doktor mo. Ang problema ng matitigas na tubo. Isipin mo ang garden hose mo kapag tagsibol. Malambot, flexible, at agad bumabalik sa dati kapag pinisil mo. Halos walang resistance. Ngayon, isipin mo naman ang parehong hose na naiwan sa labas sa loob ng 10 taglamig. Matigas na, marupok pa. Kapag binaluktot mo, pwedeng mabitak. Ganyan ang nangyayari sa mga ugat mo habang tumatagal ang panahon. Hindi dahil may mali kang ginawa. Bahagi lang talaga ito ng biology. Unti-unting napapalitan ng collagen fibers ang elastic na tissue. Kumakapal ang mga pader ng ugat. Nawawala ang kakayahan nitong mag-expand. Kapag kumukontrata ang puso mo at itinutulak ang dugo palabas, ang malulusog at batang ugat ay kumikilos parang shock absorbers. Bahagya silang lumalawak tapos bumabalik sa dati. Dahil dito, kontrolado ang pinakamataas na puwersa. Pero kapag matigas na ang mga ugat, hindi na nila kayang gawin yon. Sa tuwing magpupush ang puso mo, wala nang mapupuntahan ng pressure. Tatama ang alon ng puwersa sa matigas na pader at babalik ng mas malakas. Doon biglang tumataas ang systolic number mo. Samantala, ang diastolic pressure pwedeng bumaba o manatiling pareho. At dito na nalilito ng husto ang maraming tao.
at nagiging delikado. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming lampas 60 ang may mataas na top number pero mukhang normal ang bottom number. At hindi iyon nakaka-reassure. Hindi ito simpleng okay lang. Isa itong babala at may pangalan ito. Isolated systolic hypertension. Ibig sabihin, ang top number mo ay palaging nasa 140 o higit pa, habang ang bottom number ay mas mababa sa 90. Normal ang ibaba pero mataas ang itaas. Kadalasan, ang mga taong may ganitong pattern ay pakiramdam nila ay maayos lang sila. Walang sakit ng ulo, walang hilo, walang malinaw na sintomas na nakakabahala. Kaya, binabaliwala nila ito at doon nagiging mapanganib ang lahat. Normal naman ang bottom number ko, ibig sabihin okay lang ako. Ilang beses ko nang narinig ang linyang yan at sa totoo lang, bawat pagkakataon ay nakakabahala para sa akin. Malinaw ang mga pag-aaral tungkol dito at gusto kong sabihin ito ng direkta. Ang isolated systolic hypertension ay hindi lang basta epekto ng pagtanda. Hindi ito bagay na dapat tanggapin na lang o ipagwalang bahala. Isa ito sa pinakamalakas na palatandaan ng panganib para sa heart attack, stroke, at heart failure sa mga taong lampas 60. Mas malakas pa nga itong predictor kaysa sa mataas lang na diastolic pressure sa edad na ito. May isang malaking pag-aaral na nagpakita na sa bawat pagtaas ng systolic ng tekanto puntos lampas, 140, tumataas ang panganib sa cardiovascular ng humigit kumulang 20%. 20% sa bawat 10 puntos. Isipin mo ang isang taong nasa 160 ang systolic, tapos nakatingin sa 75 niyang diastolic at nakakaramdam pa ng ginhawa. Ang agwat na yan ay may dalang totoong panganib na pwedeng magpaiksi ng buhay. Ito ang tanong na dapat mong pag-isipan. Kailan ka huling nag-check ng top number mo sa bahay? Hindi lang sa klinika ng doktor? Isulat mo yan sa comments. Sa loob ng 20 taon ko sa operating room, nakita ko na ang mga resulta ng hindi nakokontrol na blood pressure. Mas gugustuhin kong makausap ka ngayon kaysa magkita tayo sa mas seryosong sitwasyon sa hinaharap. May isang bagay na bihirang mabigyan ng sapat na pansin sa mga regular na check-up. Ang utak mo ang pinakasensitibong organ pagdating sa pressure. Umaasa ito sa tuloy-tuloy at maingat na kontroladong daloy ng dugo. Napakaliit ng mga ugat na nagsusuplay dito. May ilan na mas manipis pa sa hibla ng buhok na nagpapakain sa bilyon-bilyong neurons bawat segundo, araw at gabi. At ang maliliit na ugat na ito ang unang naaapektuhan kapag laging mataas ang systolic pressure. Sa bawat pagtaas, sa bawat tibok na umaabot sa 150 o 160, may kasamang maliit na mekanikal na stress. Kung paminsan-minsan lang, kaya pa. Pero kapag nangyayari ito ng 10,000 beses bawat araw, sa loob ng maraming taon, unti-unting nagbabago ang mga ugat na ito, kumakapal, kumikipot, at tumitigas. Ang iba nagkakaroon ng maliliit na punit, habang ang iba naman ay tuluyang nagsasara. At sa tahimik na paraan, may mga bahagi ng utak na unti-unting nawawalan ng sapat na supply ng dugo. Hindi mo mararamdaman habang nangyayari ito. Walang biglaang eksena. Unti-unti lang, tahimik. Parang dahan-dahang pagguho na hindi mo napapansin. At pagkatapos, may dalawang posibleng mangyari. Maaaring may mas malaking ugat na bumigay. Iyan ang stroke. O kaya naman, ang paulit-ulit na pinsala ay dahan-dahang mabubuo sa isang kondisyon na halos kamukha ng Alzheimer's disease. Napakahalaga nito at karamihan sa mga tao ay hindi ito alam. Ang vascular dementia, ang uri ng demensya na dulot ng pagkasira ng mga ugat sa utak ay madalas mapagkamalang Alzheimer's kahit pa ng mga bihasang doktor. Ang pagkalimot, ang pagkalito, ang pagbabago ng ugali halos pareho ang itsura, lalo na sa mga unang yugto. Pero hindi tulad ng Alzheimer's, ang vascular dementia ay sa malaking bahagi ay pwedeng maiwasan. Ang pagkontrol sa systolic pressure mo ay isa sa pinakamakapangyarihang paraan para maprotektahan ang utak. Hindi maliit na pahayag, yan. Iyan mismo ang sinasabi ng siyensya.
Isipin mo ang isang taong kilala mo na parang naging makakalimutin na lang bigla noong nasa huling bahagi ng 60s o 70s. Madalas, tinatanggap na lang natin iyon bilang normal na pagtanda. Minsan, oo, bahagi talaga yon ng pagtanda. Pero minsan din, pwede sana itong naiwasan. At hindi madaling tanggapin ang katotohanang yan. Kaya seryoso ito. Kapag pinag-uusapan ng doktor mo ang pag-manage ng blood pressure pagkatapos ng 60, hindi lang puso mo ang pinag-uusapan nila. Pinag-uusapan nila ang pagpapanatiling matalas ng isip mo, ang pananatili mong independent, ang pagiging present mo para sa mga taong mahalaga sa'yo, ang pananatiling nasa sandali ang isip mo. Ganoon kataas ang nakataya dito. Madalas, ang utak ang nabibigyan ng pansin kapag usapan ng blood pressure at tama lang iyon. Pero ang mataas na systolic pressure ay hindi natatapos sa leeg mo. Problema ito ng buong katawan. At ang pinsalang dulot nito sa ibang bahagi ng katawan ay kasing seryoso at kasing tahimik. Kaya kasing delikado rin. Simulan natin sa puso mismo. Kapag palaging mataas ang systolic pressure, mas napapahirapan ang puso mo sa bawat tibok dahil itinutulak nito ang dugo laban sa mas mataas na resistance bawat minuto. Ang heart muscle ay tumutugon tulad ng ibang kalamnan kapag nasusobrahan sa trabaho. Kumakapal ito, lumalaki ang left ventricle. Parang lumalakas, di ba? Pero ang totoo, lumalala ang sitwasyon. Ang makapal na heart muscle ay nagiging mas matigas, mas hindi flexible, at mas hindi efficient. Hindi na ito napupuno ng dugo ng maayos sa pagitan ng mga tibok. Sa huli, maaari itong humantong sa heart failure. Isang kondisyon na karaniwan sa mga nakatatanda, mahirap gamutin kapag nandyan na, at mas madaling maiwasan kaysa gamutin kapag lumala na. Pagkatapos, nandyan ang mga kidneys mo. Sila ang nagsasala ng buong supply ng dugo mo ng maraming beses bawat araw gamit ang napakaliit na mga ugat. Kapag palaging mataas ang systolic pressure, unti-unti nitong sinisira ang mga ugat na iyon sa paglipas ng mga taon at dahan-dahang bumababa ang kakayahan ng kidneys mo. Ang mapanlin lang dito, wala kang mararamdaman hanggang sa malaki na ang pinsala. Kapag nakita na sa routine blood tests na may problema, ibig sabihin may nangyari ng seryosong damage. Iyan ang patibong ng tinatawag na silent organ damage. At pati ang mga mata mo. Ang retina ay puno ng maliliit na blood vessels na napaka-sensitive sa pressure. Ang hypertensive retinopathy ay pwedeng dahan-dahang magpahina ng paningin mo sa loob ng maraming taon nang hindi mo napapansin. Sa mas malalang kaso, maaari itong magdulot ng biglaan at permanenteng pagkawala ng paningin. Utak, puso, kidneys, mata, kaya ko sinasabing ang mataas na systolic pressure ay problema ng buong katawan. Ngayon, ito ang tanong na gusto kong sagutin mo ng tapat sa sarili mo. Gaano katagal nang lampas 130 ang systolic number mo? 1 taon? 5 taon? 10? Ang mga pinsalang nabanggit ko ay hindi nangyayari ng biglaan. Naiipon ito ng tahimik. At iyon mismo ang dahilan kung bakit ngayon ang tamang oras para kumilos. Hindi kapag may sintomas na. Pag-usapan natin ang mga numero. Para sa karamihan ng mga taong lampas 65, ang kasalukuyang gabay ay panatilihin ang systolic na mas mababa sa 130. Hindi 140, kundi 130. Sa loob ng maraming taon, tinatanggap ng mga doktor ang mas mataas na readings sa mga nakatatandang pasyente. Ang karaniwang paniniwala noon ay normal lang ang kaunting pagtaas habang tumatanda. Pagkatapos, may isang pag-aaral na tinatawag na sprint na tuluyang nagbago ng pananaw ng marami. Sinubaybayan ng sprint ang libu-libong nasa hustong gulang na edad 50 pataas. Yung grupong pinanatili ang systolic na mas mababa sa 120 ay nagkaroon ng mas mababang kaso ng heart attack, stroke, at pagkamatay dahil sa cardiovascular problems. Napakalinaw ng resulta kaya maaga pang itinigil ang pag-aaral. Aayusin ng doktor mo ang target na angkop para sa'yo, pero malinaw ang direksyon. Ang mas mababang systolic ay nakakapagligtas ng buhay pagkatapos ng 60. Iyan ang malinaw at paulit-ulit na sinasabi ng ebidensya.
Kaya, nasaan na ba ang number mo ngayon? Bago natin pag-usapan ng gamot, tingnan muna natin kung ano ang pwede mong simulan ngayong linggo, kahit walang reseta. Ito ay mga konkretong hakbang na may tunay at nasusukat na epekto sa systolic pressure. Nakita ko na mismo ang mga pasyenteng bumaba ng 15 hanggang 20 puntos ang kanilang top number dahil lang sa pagbabago ng lifestyle. Ibig sabihin niyan, maaaring mula sa pangangailangan ng tatlong gamot, maging isang daratanditalala minsan, wala pa. Una, sodium, hindi na ito pwedeng baliwalain pagkatapos ng 60. Habang tumatanda, hindi na kasing husay ng dati ang kidneys mo sa pag-aalis ng sodium. Kaya mas malaki na ang epekto ng asin sa blood pressure mo kumpara noong 20 taon ka pa lang. Ang target ay nasa 1,500 hanggang 2,000 mmol kada araw. Tandaan mo ito, ang isang kutsarita ng asin ay may humigit kumulang 1,300 mmol na sodium. Magsimulang magbasa ng food labels ngayon. Ang mga pinakamalalaking salarin ay hindi lang yung asin sa shaker. Kadalasan, ito ay matatagpuan sa tinapay, canned soups, deli meats, at pagkain sa restaurant. Ang apat na ito lang ay pwede nang lampasan ang iyong daily sodium limit. Pangalawa, timbang. Bawat sobrang 10 pounds ay nagtataas ng systolic ng 4 hanggang 5 puntos. Kapag nabawas ang 10 pounds, bumababa rin ito. Hindi ito tungkol sa aesthetics, kundi hydraulics. Tungkol sa pagdaloy ng dugo at pressure sa katawan mo. Pangatlo, aerobic exercise. 30 minuto ng moderate activity, tulad ng brisk walking, pagbibisikleta, o paglangoy, 5 araw sa isang linggo, pwede itong magpababa ng systolic ng 5 hanggang 8 puntos sa paglipas ng panahon. Ang regular na aerobic exercise ay nagpapabuti rin ng flexibility ng mga ugat. Naalala mo ba ang problema ng stiff pipe? Ang ehersisyo ay isa sa ilang bagay na totoong nagpapabagal sa proseso ng pagtitigas ng mga ugat araw-araw. Kapag regular kang gumagalaw, literal mong pinapanatili ang elasticity ng pader ng iyong mga ugat. Hindi ito metapora. Ito ang tunay na cellular mechanism na gumagana para sa'yo. Pang-apat, stress management. Ang chronic psychological stress ay nagtataas ng cortisol at adrenaline. Ang dalawa ay parehong nagtutulak pataas ng systolic pressure araw-araw ng tuloy-tuloy. Ang structured relaxation ay direktang nakakatulong laban sa stress. Meditation, deep breathing, yoga, at regular na oras sa kalikasan, ipinapakita ng maraming pag-aaral na nakakapagpababa ito ng systolic ng 4 hanggang 6 na punto sa paglipas ng panahon, halos katulad ng epekto ng low-dose na gamot. Sulitin mo ito at seryosohin. Alin sa 4 na ito, sodium control, timbang, aerobic exercise, o stress management, ang pinakamahina ka? Pag-isipan mo ng tapat dahil doon nakatago ang pinakamalaking oportunidad mo sa ngayon. Ngayon, kailangan kong direktang talakayin ang isang bagay dahil palagi ko itong nakikita sa aking practice. Mayroong kultura o narrative tungkol sa blood pressure medication na nakakasama talaga. Yung ideya na kapag umiinom ka ng gamot, ibig sabihin ay nabigo ka. Na kung mas nagsikap ka lang, nag-ehersisyo ng higit, kumain ng mas maayos, hindi mo na kailangan ng gamot. Maraming pasyente ang nagrereklamo o nagre-resist na magsimula sa gamot. Tahimik nilang nilalaktawan ang doses. Humihinto sila sa pag-inom dahil pinipilit ng kanilang isip na ang pag-inom ng gamot ay tanda ng kahinaan o pagsuko. Gusto kong tuluyang wasakin ang ideyang iyon dahil pinipigilan nito ang mga tao na makuha ang proteksyong talagang kailangan nila. At seryoso ang magiging epekto kapag hindi nila ito tinugunan. Narito ang physiological reality. Pagkatapos ng 60, ang pagtitigas ng mga ugat ay isang structural na pagbabago. Ang collagen ang pumapalit sa elastic tissue sa cellular level. Ito ay permanenteng bahagi ng biology. Ang pagbabago sa lifestyle ay makakapagpabagal sa prosesong ito at makakapagpababa ng mga epekto nito, pero hindi nito ganap na maibabalik sa dati.
Ang biology mismo ang pumipigil sa isang 65 taong gulang na pader ng ugat na maging parang 30 muli. Para sa maraming tao lampas 60 na may malubhang systolic hypertension, lifestyle modification lang ay hindi sapat upang maabot ang target. Hindi ito kawalan ng willpower. Biology talaga ang dahilan. Sa ganitong konteksto, ang gamot ay hindi isang crutch, isa itong precision engineering. ACE inhibitors, calcium channel blockers, thiazide diuretics, bawat isa ay nagpapababa ng load sa matitigas na ugat sa iba't ibang paraan. Isa ito sa pinaka-studied na gamot sa kasaysayan ng medisina. May malinaw na safety profiles at dokumentado ang benepisyo sa pagbabawas ng stroke, heart attack, at sakit sa kidneys sa milyon-milyong pasyente. May mga pasyente ako na naglalakad ng 5 milya araw-araw, kumakain ng maayos, at consistent na nagmamanage ng stress. Pero kailangan pa rin ng gamot para mapanatili ang kanilang systolic reliably sa ilalim ng 130. Hindi iyon failure. Iyan ang kanilang biology at tama ang kanilang pagtugon dito. Walang kahihiyan sa pagtanggap kung ano ang tunay na kalagayan ng katawan mo sa ngayon. Ang regular at tamang pag-inom ng blood pressure medication ay isa sa pinakaresponsable at proactive na hakbang na pwede mong gawin para sa pangmatagalang kalusugan ng puso at daluyan ng dugo. Yakapin mo ang desisyong iyon ng buong puso at walang guilt. Kung naging resistant ka dati, magkaroon ng tapat na pag-uusap sa doktor mo. Huwag hayaan ang narrative tungkol sa willpower ang humadlang sayo na makuha ang proteksyon na talagang epektibo. Ngayon, ang pinakamaling ginagamit na sandata sa pamamahala ng blood pressure pagkatapos ng 60, hindi ito gamot, hindi ito diet, at wala itong gastos, ay ang home blood pressure monitor at ang simpleng, consistent na paggamit nito ng tama araw-araw. Narito ang problema sa pag-asa lamang sa readings na kinuha sa klinik ng doktor. Ito ay tinatawag na white coat hypertension at mas maraming pasyente ang naaapektuhan nito kaysa sa inaakala mo. Ang simpleng pag-upo sa medical environment, kasama ang anxiety, anticipation at hindi pamilyar na lugar, ay nagtataas ng systolic pressure sa malaking bahagi ng mga pasyente. May mga pag-aaral na nagsasabing apektado ang 20 hanggang 30% ng mga tao. Halimbawa, nakikita ng doktor mo ang 144. Pag-uwi mo, 128 lang ang reading mo. Napakaiba ng clinical picture. Pero totoo rin ang kabaligtaran at mas delikado ito dahil hindi ito agad nakikita. Tinatawag itong masked hypertension. Mas karaniwan ito kaysa sa inaakala mo. Sa office, mukhang kontrolado ang pressure mo. Umalis ka ng may ginhawa, pero sa totoong kondisyon ng araw-araw na buhay mo sa bahay, pwede ang systolic mo ay palaging nasa 150, 155. At walang nakakaalam dahil walang sumusukat doon. Iyan ang patibong na dulot ng masked hypertension at mas laganap ito kaysa sa karamihan ay naiisip. Kaya palagi kong sinasabi sa bawat pasyente, lampas 60 ang edad. Bumili ng validated upper arm blood pressure monitor. Hindi wrist cuff, kundi upper arm cuff. Umupo ng tahimik ng 5 minuto bago sukatin. Kumuha ng 2 readings, may 1 minutong pagitan, umaga at gabi, sa halos parehong oras araw-araw. I-record ang bawat reading, dalhin ang log na iyon sa bawat appointment. Mas mahalaga sa akin bilang clinician ang log na iyon kaysa sa 100 readings sa office lang. Ipinapakita nito ang totoong pressure mo sa totoong buhay, pagkatapos ng umagang kape, sa stress na hapon, bago matulog. Ang kontekstong iyon ay napakahalaga para sa tamang desisyon sa paggamot. Pinapayagan nito akong gumawa ng tunay na informed decisions, hindi desisyon na nakabase lang sa isang maikling, anxious na sandali sa examination room ng doktor isang Martes ng umaga. Ang pagkakaiba ng pasyenteng nagmo-monitor sa bahay at sa hindi ay pwede maging pagkakaiba sa pagitan ng maagang pagkakita sa mapanganib na pattern at pagkatuklas lang nito pagkatapos ng stroke. Ang mga ugat mo ay hindi nagpapahinga araw-araw. Ang monitoring mo ay hindi rin dapat. Ang simpleng habit na ito ay libre, tumatagal lang ng 5 minuto at pwede talagang mailigtas ang buhay mo. Ngayon, balikan natin. Maraming tinalakay natin sa araw na ito. Hayaan mong buuin ko ang mga bagay na gusto ko talagang tandaan mo. Una,
Pagkatapos ng 60, ang systolic pressure mo ang numerong pinakamahalaga. Mataas na top number na may normal na bottom ay hindi assurance. Ito ay malinaw na babala. Pangalawa, ang stiff arteries ang dahilan, biology ito, hindi malas. Pero, biology na pwede mong tugunan. At ngayon, alam mo na kung paano. Pangatlo, ang pinsala mula sa uncontrolled systolic ay tahimik at unti-unti. Utak, puso, kidneys, mata. Naiipon ito sa loob ng maraming taon bago mo maramdaman ang kahit ano. Ibig sabihin, ang tamang oras para kumilos ay ngayon. Hindi kapag pinilit ka na ng sintomas. Iyan ang buong mensahe ng video na ito na nasasaklaw sa isang malinaw na pangungusap. 4. Ang target mo pagkatapos ng 65 ay mas mababa sa 130 systolic. Hindi 140. Hindi malapit na lang. Ang 130 ang evidence-based benchmark na sinusuportahan ng kasalukuyang guidelines. 5. Ang pagbabago sa lifestyle ay tunay na gamot. Sodium, timbang, aerobic movement, at stress management. Pagsamahin ang 4 na ito at pwede mo nang i-move ang needle ng malaki sa sarili mong paraan. At kung bahagi ng plano mo ang gamot, inumin ito ng consistent at walang kahihiyan. Hindi tanda ng kabiguan. Ito ay intelligence sa harap ng sariling biology. 6. Mag-monitor sa bahay. Ang validated arm cuff at isang notebook ay nagbibigay sa doktor mo ng mas kapaki-pakinabang na impormasyon kaysa halos anumang dalhin mo sa appointment. Ito ang gusto kong gawin mo ngayong linggo. Isang konkretong hakbang lang. Sukatin ang systolic mo sa bahay 2 beses sa isang araw sa loob ng 7 araw, umaga at gabi. Isulat ang bawat reading sa isang simpleng notebook. Iyon lang, 7 araw. Maaaring mabigla ka sa ipapakita ng data tungkol sa sarili mong katawan. At sa wakas, maaaring makuha mo ang impormasyon na kailangan mo para magkaroon ng tamang pag-uusap sa doktor mo. Ang 7 araw na lag na iyon ay talagang nagbabago ng sitwasyon. Gusto kong marinig mula sa iyo sa comments. Ano ang systolic number mo ngayon? Kailan ka huling nag-take ng home reading? Nasabihan ka na ba na okay lang ang bottom number? Huwag mag-alala. Pag-usapan natin ito sa ibaba. Maaaring matulungan mo pa ang iba sa community na ito na mapansin ang isang mahalagang bagay. Kung may natutunan ka mula sa video na ito, ibahagi mo sa isang taong lampas 60 na kailangan ding marinig ito. A partner, kapatid, o malapit na kaibigan. Ang impormasyon na ito ay pwede talagang makabago ng resulta. Nakita ko na ito sa aking practice sa loob ng 20 taon. Totoong may malaking kaibahan kapag naunawaan ng mga tao kung aling numero ang dapat bantayan. Lahat ng ibinahagi ko ngayon ay pangkalahatang medical information batay sa kasalukuyang research at published clinical guidelines. Hindi ito personalized medical advice para sa iyong tiyak na sitwasyon. Ang iyong medical history, iba pang kondisyon, at kasalukuyang iniinom na gamot, lahat ng ito ay mahalaga sa pagtukoy ng tamang approach para sa iyo. Bago gumawa ng anumang pagbabago sa iyong treatment or lifestyle protocol, mangyaring magkaroon ng tapat at informed na pag-uusap sa iyong doktor. Sila ang nakakaalam ng kumpletong clinical picture mo. Ang kaya ko lang ibahagi ay kung ano ang maaari kong ipaliwanag dito. At ang pwede kong sabihin sa'yo, ang pagtatanong ng tamang mga tanong ay nagbibigay sa'yo ng kontrol sa sarili mong kalusugan. Alagaan mo ang sarili mo at alagaan mo rin ang mga tao sa paligid mo. Karapat-dapat mo ito.